Hello everyone! Nandito na tayo uli sa ating 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa seniors. And for this episode, kasama nating iinom ng mainit at tsaa si Mr. Ricardo Saludo. Hello! Ay, pong salamat at maligayang bati sa inyong mga tagapanood. Tayo po siyempre ay kapwa senior, gaya ninyo. Nagagalak po naman tayo na makapiling kayo at maibahagi sa inyo ang ating kapwang pananampalataya sa Panginoon, pagmamahal sa Kanyang Ina at sa ating mga iba pang mga santo at sa buong simbahan po. And for the month of May, sasamahan tayo ni Mr. Ricardo Saludo sa ating Mondays with Mary. Na ibig sabihin, hindi lang isang Monday, kasi Mondays with Mary. Let us praise the Lord. And give it thanks. Sabayan nyo kami. So Brother Rick, ang May talaga is a very busy month kasi talagang day ito for mothers. Laging syempre pinaghahandaan lahat ng mga anak, ang mga mommies nila. Laging may special celebration yan. But at the same time, yung buong month ng May, busy rin to for the church in honor of the Blessed Mother. Kaya may mga Mayflower offering, Flores de Mayo na tinatawag. Tapos at the end, may Santa Cruzan. So ang dami ho natin pag-uusapan, mga lolos and lolas, titos and titas. Kaya talagang hindi lang itong Monday, kundi sa mga susunod na Monday pa, tayo ay magsama-sama. Brother Rick, meron lang isang quotation si Pope Francis regarding mothers. Ang sabi niya, a Christian without Our Lady is an orphan. Also, a Christian without the church is an orphan. A Christian needs these two women, two mothers, two virgins, the church and the mother of God. So it's a beautiful quotation from Pope Francis na nag-open nitong ating Mondays with Mary. At maganda ang inihayag na yan ng ating Holy Father kasi binigyang pansin niya ang pagsasanib ni Maria at ng simbahan. At si Maria siyempre ina ng ating Panginoon, pero ina rin ng simbahan. Dahil ang simbahan ang mystical body of Christ, no? So kung binigyang buhay ang katawan ni Kristo ng sinapupunan ng Mahal na Birhen, siya rin ang ina ng ating mystical body, ang simbahan. Isang gusto ko ring bigyang pansin, nabanggit yun, Mondays with Mary. Ang Monday po sa ating salita ay Lunes. Lunes, at pati yung sa English na Monday, Moon Day yun eh. Moon Day. And of course, the moon is identified with the Blessed Virgin, just as the sun, Sunday, Panginoong Diyos, no? Ang si Jesucristo. So, tugman-tugma Mondays with Mary, ang ganda, ay talagang yung mismong araw, bilang araw ng buwan, no? It's the Lunes o Moon Day, tama-tama pa sa Mahal na Birhen. So, Brother Rick, for all you know, this is an inspiration. Baka you can come up with the book, Maganda Mondays with Mary, or it can be a show or something. Kasi, alam nyo, columnist po kasi si Brother Rick. So, tuwing kailan po ba yung iyong tayo po ay sumusulat sa Manila Times at sa Pinoy Periodico. Dalawa na po yan. No? The Manila Times every Sunday at every Thursday. At ating pong ginagawa ay tumutukoy sa mga nangyayari sa mundo, pero sa pananaw ng pananampalataya. We look at public affairs with the perspective of faith. Kasi lahat po nangyayari sa paligid natin, nandiyan po ang galamay ng Diyos. Ngunit kailangan para makita natin ang Diyos, dapat ang pagtanaw natin ay may pananampalataya. Sabi nga ni Papal Nuncio natin, Archbishop Brown, sabi niya sa isang homily doon sa aming parokya, Santuario de San Jose, sabi niya, for you to see God's hand, you must first have faith. Totoo nga naman, kung hindi ka naniniwala sa Diyos, paano mo siya makikita sa mga nangyayari? Hindi ba? Tama. So the first thing, you have to believe He's there. Then you will start seeing God's hand. So, yun po, and speaking of God, nabanggit ni Pope Francis, something that kuminsan nakakaligtaan, no? He called Mary, of course, very rightly, the Mother of God.
At isang tutukoyin natin sa mga darating na linggo, yung Fatima, nagpakita mahal na Birhen. Pero yung isa pa sa mga pagpapakita niya, mga malaon ng panahon, ano? Nung pang ika-16 na siglo, 1500s, sa Guadalupe. Nagpakita siya kay Juan Diego at sinabi niya, magtayo ka rito ng simbahan. At itinanong ni Juan Diego sa kanya, ni San Juan Diego, ano po sasabihin ko sa obispo? O itanong niya, sino nag-uutos na itayo ito simbahan? Ang sabi ng mahal na Birhen, I am the ever-virgin Mother of God. Inihayag niya, I am the ever-virgin Mother of God. So yung isa sa mga kauna-unahang pagpapakita ng mahal na Birhen na talagang siyempre kilala sa buong mundo, inihayag niya yung katotohanan yun, kasamang palad nakakaligtaan. At nung panahong yon ay nililibak pa ng mga lumalaganap na protestante sa Europa. Panahon yun ng paglaganap ng Reformation. And not to mention, Brother Rick, hindi lang yun ang kalaban no? Kumbaga, sila yung nagda-down, no? Yung mga Protestants noong time na yun. Kundi yung mga Aztecs. Di ba? Kaya nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng enlightenment dahil dun sa pangit na nangyayari at kaganapan nung time na yun na ino-offer talaga yung mga babies. Mga bata, tama ba? Oo, mga bata. Ino-offer pinapatay. Pinapatay bilang alay sa kanilang Diyos-Diyosan. Ano? So, ito talaga, yung dating doon ng mahal na Birhen ay nagbigay halaga sa buhay at tahasang sinabi na ang tao, ang Diyos, nagkatawang tao at naging anak ng isang ina, ang mahal na Birhen. And sana, ito, tayo ay nagmang-Mother's Day, ano po, at yan ay talagang mahal na mahal natin ng ating mga ina sapagkat tayo inaruga, kinalinga, no? At maganda ang ating samahan sa kanila, mahal na mahal natin, kung ano man ang hilingin nila, ay sa pagsisikapan nating sundin. Ito po ang sana sa isip din natin, bilang ina ng Diyos, gayon din ang tingin ng Diyos sa Kanya. Ang mahal na Birhen, kung ano ang ating pakiramdam sa ating mga ina, yan din po ang pagtingin, pagtangi ng Panginoong Diyos sa kanyang ina. So, Brother Rick, dalawang point of view yan. Punto de vista. Punto de vista ng mga lolos and lolas, yung mga nanay, kayo. Ano yung pananaw na yon at pananaw din naming mga anak towards our mother and grandmothers. At so yan, ay palagay ko yan talagang dapat magpayaman lalo sa ating mga senior. No? Kasi ang senior po, ibig sabihin meron na tayong mga inaruga. At yung mga inaruga natin yun, baka meron ng sarili nilang inaruga. So talagang a chain of motherhood and fatherhood, no? Nasa iba't ibang henerasyon, no? At tandaan natin, ang pinaka-modelo nito ay ang pagiging ina ni Maria sa Panginoon Diyos kay Jesucristo. So, Brother Rick, going back to Our Lady of Guadalupe, imagine siya yung nag-profess sa sarili niya. So, hindi, no other title or name, kundi siya mismo nagsayang Mother of God, di ba? At na-prove naman niya yon kasi may mga special siyang signs na binigay. Like yung, kasi kayo ay familiar sa picture ng Our Lady of Guadalupe, tama ho ba? Pero yun yung na-image na na-print dun sa tilma ni Juan Diego. At kasama doon, di ba inutusan po siya na mag-gather ng mga flowers. Yung time na yon hindi panahon para sa mga flowers. Parang it seems impossible. Para bang, nanloloko ka ba? Nagjo-joke ka ba? Tama po ba? So, can we guide them dun sa time na yon? Mga halaking hiwaga po yan. Yung nabanggit na mga bulaklak, hindi lamang sa hindi pa ito napapanahon, kasi nga medyo taglamig nun no? So hindi pa panahon para mamulaklak. Pero bukod pa roon, yung mga bulaklak na napitas niya, sa Espanya lamang lumalago. Hindi dun sa bundok na yon, sa Tepeyac Hills. So talaga, imported. Paano nangyari ito, no? So talaga, gulat na gulat talaga yung obispo. At yung sinasabing tilma o parang kapa na suot ni Juan Diego, yung imahe na patatak doon, kumbaga, no? May ilang hiwaga rin doon. Una,
nung tingnan sa magnifying glass, yung mata ng ina ng mahal na birhen na nakatatak doon, abay nakita doon sa mata yung reflection ni Juan Diego. So, ganun kung biglang, pati yung reflection detail ni Juan Diego nandun. Pero ang mas kahiwa-hiwaga, ito pong tilma na ito, ilang siglo na po yan, no? 1500s pa yan eh. Hanggang ngayon, walang kupas po. Hindi nag-fade. Walang kupas, walang restoration, hindi po yan Samantalang, kung imprentahin mo yun kahit na sa bakal, kahit sa ano, paglipas ng 1 dekada, 2 dekada, kailangan mo linisin yan. No? O kaya kukupas na yan. Ito, walang kupas po. So it must be made from heaven. Talaga po. No? At yan, ulitin natin, yan ay ang ating mahal na ina, talagang ginagawa ang lahat, atas din ng Panginoong Diyos, para tayo ay magising sa ating pananampalataya at lumapit sa Diyos. At ito, muli ay mensahe sa ating mga senior. Tayo po ay palapit na sa pagharap sa Diyos. Ano po? Siyempre, hindi na tayo bagong silang. Hindi na tayo bagong silang dahil po'y lumalapit na. At yun po'y magandang balita. Magandang balita yun. Hindi yun malungkot na balita. Magandang balita yan na tayo nalalapit na sa pagharap sa Panginoon. Pero gusto ng ating Panginoon, gusto ng ating mahal na inang Maria, maghanda tayo. Para paglapit na sa Panginoon, mayayakap natin siya at hindi tayo mahihiya ng Diyos ko. Marami akong atraso. So, Brother Rick, maganda yan, ha? Ikaw nakasmile ka pa nung sinasabi mong nalalapit na. I hope you don't mind. Dito po kasi sa ating programa, 20% may age reveal. I hope you don't mind. Ikaw ang mag-age reveal para maiintindihan nila na you're one of them. Yeah, talaga po naman. Tayo po sa Oktubre ay 69 na. Wow. No, 69. Konting-konti na lang, 70 na talaga. 70 na tayo, no? Kumbaga, lampas-lampas na po tayo ng retirement. So, Brother Rick, sa 69 years, let us praise the Lord. So, mahalaga yung age reveal mo kasi napakatatas pa ng memory mo po sa mga detalye, lalo na sa mga darating na Mondays. Makikita ho natin na alam niya pa, very sharp pa yung kanyang memory, no? At active pa talaga na parang hindi naman age na nag-retire. At nabanggit natin yung mga flowers na yon, Brother Rick, kasi nga itong Mother's Day, sigurado naghahanda at nag-expect, no? At itong mga lolas and titas natin na may mga marireceive na mga special gifts, di ba? Pero ito maganda, iba yung paghahandang ginagawa mo, hindi lang talaga yung physical na bulaklak na pwedeng pa-deliver, no? Kung hindi, flowers with Mary and through Mary, na hinahanda natin yung mga soul ng bawat isa sa atin. But personally speaking, ikaw po ba is a sweet son to your mother pag Mother's Day? Well, awa ng Diyos, tayo pwede pa rin magbigay ng magandang loob pagmamahal sa ating ina kasi buhay pa po siya. Let us praise the Lord. Talagang pasalamat po sa Panginoon. Ang aking ina po, si Noemi Lirag Saludo, ay 89 years old na, no? At katatapos noong March 1, siya po ay nag-hip replacement surgery. At awa ng Diyos, umayos. Wow. Maganda ang pag-recover niya. Pero ang higit na pinagpapasalamat natin, alam niyo po, ang aking ina, matapos siya ay maging isa sa mga kilalang pinuno ng negosyo sa ating bansa, naging presidente po siya ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Matapos po siya maging presidente, siya po yung nagbitiw at itinayo po niya yung Bahay ng Diyos Foundation. At ito po ay isang pundasyon na nagkukumpune, nagpapaganda at kuminsan nagtatayo ng mga kapilya, simbahan, lalo na sa mga mahihirap na parokya. Mga mahigit 70 proyekto na po ang naisulong nito mula noong 2006 nung itayo po ito, at kasama pong gumabay sa foundation na ito ang ating mahal na Cardinal Gaudencio Rosales na noon ay Arsobispo ng Maynila. At sa pagsisikap po ni Cardinal, ng foundation, ng aking ina, noon pong 2022, pinalad po ang aking ina na makatanggap ng
cross pro ecclesia et pontificie. Ito po yung kataas-taasang gantimpalan na binibigay ng Santo Papa sa mga laiko, no? Sa mga laiko. At ito ay para doon sa kanyang trabaho sa bahay ng Diyos. At nagsisikap pa rin, tuloy pa rin ho. Kahit Tuloy pa rin, naoperahan ho. na, ha? Ako po ang pinapagod. Ako, hindi ako makakip up kasi talaga siya, tuloy-tuloy pa rin siya. And in fact, that's why she had that hip replacement surgery para she can continue to be active. That is why. Oo. So, Mother's Day po yun. Ayun po ang aking Mother's Day story. Ang ganda naman. Let us praise the Lord. So, kung nagpugay na tayo sa Diyos sa mahabang buhay ni Brother Rick, mas mahaba ang buhay ng kanyang nanay. Kasi iba ho talaga ang nagagawa ng kapangyarihan ng Diyos pag talaga ikaw ay nagsiserve sa Kanya. Tunay po. Yun lang po talaga yun, na paglingkod po tayo sa Panginoon, then bibigyan niya po tayo ng hindi lang mahabang buhay, kundi liwanag ng isip, para makakapaglingkod ng gusto sa Kanya. So ngayon kasing Mother's Day po ay nagiging commercialized, di ba? So talaga naman pag kumain kayo sa labas, talaga may waiting list na kayo talaga kasi very commercial na yung atmosphere eh. Pero ito yung ginagawa natin ngayong Mondays with Mary at inspiration nga din yung mother ni Brother Rick, di ba? Na yung Mother's Day is actually an everyday celebration, and the celebration is in terms of devotion, dedication, and service. So, ano pa ba ang gusto mo sabihin tungkol, iiwan na ba natin si Our Lady of Guadalupe? Pero imagine nyo talaga, no, yung sa flowers, yung sa mata, di ba? Na talagang pati yata yung obispo, nakasama rin dun sa mata habang may conversation. Ayun yung Kasi parang at first parang in doubt, di ba? May pagdududa, so minsan kahit taong simbahan na, medyo may cloud of doubt pa din. Well, tayo dito siyempre sa Pilipinas, Our Lady of Guadalupe is one of our secondary patrons. Ang pangunahing patron ay ang ating Immaculada Concepcion, Our Lady, well, the Immaculate Conception. Pero ang ating secondary sponsor, patron ay Our Lady of Guadalupe. Dahil nga, ang simbahan dito sa Pilipinas ay matagal nang administered out of Mexico. No? So, yun yung relasyon natin yan. Isa pa rin, siguro trivia, yung pong adobo natin, galing po yan sa Mexico. Yung, Aba! yan ay Mexican dumating dito. cuisine pala yan. Tapos iniba natin. Siyempre, ginawa natin sarili nating pagluluto. Pero yung unang adobo ay galing sa Mexico. No? At ito ay, siguro masasabi natin, lalo pa sa panahon natin ngayon, ang talagang halaga ng na sana makuha natin sa Mother's Day at sa araw-araw nating pakikitungo sa ating mga magulang, mga anak, ay lalo na yung sakripisyo at pagmamahal na ipinakita ng ating ina, siyempre, pati ama, no? Na ito ay salmasalamin sa pagmamahal ng Amang Diyos, ng ating Ama sa Langit. Ang kanyang pagkalinga sa atin, paglikha sa atin, yan ay sinasalamin ng ating mga magulang. At kaya naman sa 10 utos ng Panginoon, matapos yung unang 3 na patungkol sa Panginoong Diyos, yung pang-4, yung una sa lahat ng mga natitira pang ayan na yun, honor thy father and thy mother. Kasi yung pagbigay pugay, galang sa mga magulang, yan ay sumasalamin sa pagbigay pugay natin sa magulang nating lahat, ang Ama sa langit, no? So, again, ito, magandang aral din sa mga senior, ano po. Tayo po dapat bigyang pugay kasi tayo naman, siyempre, nagpundar, nagkalinga sa mga kabataan, no? At gaya rin ng pagtanaw natin sa Diyos ng liwanag, sana naman, gayon din, tumanaw sa atin ng liwanag at aral ang mga kabataan. Importante po yun. So, sana po, yan din ay mapulot natin dito sa buwan ni Maria, sa Mother's Day, sa pagpipitagan natin sa ina nating lahat at sa Ama na nagbigay ng halimbawa para sa ating lahat sa pagiging mga magulang
sa mga kabataan. So, Brother Rick, ayan binibigyan kayo ngayon ng license ni Brother Rick as mothers, grandmothers, na on Mother's Day, wag nang mahihiya. Pag binigyan kayo ng honor ng inyong pamilya, tanggapin ng may pasasalamat. Huwag kayong tatanggi. Kasi sinabi nga daw sa Ten Commandments, it's not a request. Hindi siya request. Ang sinabi, it is a command. Honor. Sinabi talaga, honor thy father and thy mother. So tayo, required pala yon sa mga anak, honor natin sila. Kaya ayan, makinig. Dapat nilakasan nyo yung FB nyo tsaka yung TV Maria channel na to para naririnig na na-overhear dyan sa mga bahay ninyo. I-replay nyo. Na binibigyan kayo ng honor. Kasi minsan po, no, yung mga lolas natin, mga mothers natin, dahil sa sobrang sacrifice, hindi na sanay tumanggap ng mga something good. Di ba? Yung parang sasabihin, sige, wag na anak. Hayaan mo na. Okay naman ako. Pero on Mother's Day, special day nyo talaga, pwede talaga. Dapat maramdaman na kayo ay ino-honor. At syempre, Brother Rick, dapat tinuturo rin kasi yan no? Sa pagkabata ng mga bata talaga. Tunay. At ang kasamang palad, siguro sa ilang mga kultura at kung minsan dito rin sa atin, sa panahon ngayon na talagang ang binibigyang pasin ay yung bago, yung maganda, yung nagva-viral sa internet. Nagte-trending. Ang focus ay yung mga bagong bagay, yung mga biglaang yung kagilagilat na mga bagong bagay. Nakakaligtaan yung luma. At kasama na dyan, unfortunately, yung ating mga magulang at yung buhay at kultura nila. So I think, Brother Rick, no, ito may pagkakataon kasi naka-ere talaga tayo, di ba? Hindi lang yun sa kung ano yung bago, kundi kung ano yung basic, ano yung essential, ano yung basic na hindi ho magbabago sa paglipas ng panahon. Kasi ngayon, kung ano pa yung mga fads, yun na nagba-viral. Yung mga basic, yun ang kinakalimutan, kaya hindi dapat sinasabing luma. Alam nyo, kahit matanda na kinaugalian, pero basic yon. Tulad ng kagandahang asal, pagkilala sa Diyos, the value of God. Hindi nga kailangan ng laging bago na pamamaraan. Simulan muna natin dun sa pinaka-basic, no? Brother Rick, siguro kahit yung pagsa-sign of the cross lamang, something basic na nanay ang nagturo niyan. Mothers ang unang naging catechist natin bago pa yan pumasok sa isang big Catholic university, pero aral na po yan. Ang kwento ko nga dyan para sa sarili ko, at hindi ko to alam hanggang kinuwento sa mga magulang ko, yung palang aking lola, yung ina ng aking ama, tuwing Tuesday ba yan? Tuesday, dadamitan daw ako ng kulay brown, tapos dadalhin sa Quiapo, sa Santa Cruz, para pag nagsisimba yung aking lola. Kasama ako. Ewan kung naapektuhan ako nun. Pero ngayon, tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Tama. Siguro, naka-apekto rin yun. Kasi hindi naman masyadong ganun yung aking mga magulang. Pero yung aking lola sa aking ama, yun, ang ginagawa raw. No? Dadalhin ako sa simbahan, nakasuot ng brown. No? So palagay ko kung Tuesday po at yan ay brown, kung ako hindi nagkakamali, San Antonio San Antonio yan. Nagkataon naman, I actually have a great, of course, admiration and devotion, among other things, to Saint Francis. No? I also have that with Saint Joseph, na pinopromote natin doon sa Men of Saint Joseph na grupo, and of course, the Blessed Virgin, pero particularly Saint Francis. No? And now that I've known a bit more about Saint Anthony over the years, malaki rin ang pagtingala natin. Of course, itong mga saints na binabanggit nyo po ay talagang all leading to Jesus. Diba? Dahil yun naman ang talagang gusto at desire din ng Blessed Mother, na lahat ng efforts, lahat ng ginagawa will always lead us closer to Jesus. At yan nga yung nabanggit kanina na kung panay bago lang ang pinagkakaabalahan, nakakaligtaan yung mga pinakamahalagang bagay na siyang pundasyon ng ating simbahan. No, yung mga nakikita natin sa katisismo, sa credo, lahat na yan, sa mga dasal natin, gaya ng Ama namin at Aba Ginoong Maria. Lahat po ito, they contain traditions and tenets of our church. Na luma na, at kaya yan luma, tandaan po natin, kaya yan luma kasi tumagal na yan sa panahon. May mga, kung ano na nangyari sa kasaysayan na maaaring nayanig itong mga
paniniwala ito, pero hanggang Nanatili. ngayon, buhay pa. Kaya luma yan. So, hindi siya negative. Ang luma, ibig sabihin talagang matatag. No? Tumagal na ng daan-daan o libo-libong taon. No? Brother Rick, di ba, pag ang vintage, mas mahal. Oo. Vintage cars, vintage wine. Yung mga antigo, no? Oo. Ganun nga yun. Kasi ito yung hirap din sa panahon natin ngayon. Yes. We always want for new things. We're fascinated by new things. Para kasi sinasabi, pag luma po, ang thinking ngayon ng modern world, obsolete na. So, pagiging luma doesn't mean, hindi siya equated to Laos na daw, obsolescence. Laos na. Hindi yung laos yan. Yan po yung tumagal sa panahon na hindi nawala, hindi bumagsak, no, sa buong panahon sa atin sa kasaysayan. So, sana maisip natin yon. At kung yan po ay bibigyan natin halaga, ang tatanawan natin ng mga gininto ang bagay na yan mula sa nakaraan, isa sa mga tatanawin natin ay yung mga magulang natin, ang ating mga ina. Sila po ang pwedeng magbigay sa atin yan. Yung nanay ko nga, ako hindi masyadong mahilig mangaral sa mga kabataan, pero nanay ko lagi pinagsasabihan yung mga apo niya, yung mga anak, you know, sabi nga niya, yung pag may mag-aasawa, sasabihin niya, rule number 1. Ito, pag sinunod mo to, maligaya kayo. Oo. The wife is always right. I agree. Ayan, o, tingnan nyo, nakita niya, no? So, tandaan niyo yan. Ayun sinasabi niya, diretso sinasabi niya, the wife is always right. Yan ang wisdom of mothers. So, dapat nakikinig. Masaya ito ating pinag-uusapan. Pero tulad din ng sinasabi natin, yung devotion natin kay Blessed Mother must also be our devotion to our mothers na nandito kasama natin, pero they are the ones making a lot of sacrifices for the children and even the grandchildren. Kahit dapat retired na, pero go pa rin yan. At yan po, yung pagsasakripisyo niya, yan din ay sumasalamin sa laking sakripisyo siyempre ng ating Panginoon, ng Panginoon Diyos para sa atin, tayo, ng mga anak niya. No? Mga anak niya. At siyempre, yung pangunahing sakripisyong ginawa niya ay yung maging tao kasama natin. Alam mo, Diyos ka eh. Tapos naging tao ka. At hindi lang naging tao, nagpakasakit. No? So, ang ating mahal na Birhen, siya siyempre ang naging daan upang ang Panginoon Diyos maging tao. At nung nagpakasakit ang Panginoon, kasi si Maria, hindi lang siya ina ng Diyos. Siya rin ang ina ni Kristo. Doon sa litanya ng Rosaryo, unang sabihin sa kanya bilang ina, Mother of God. Tapos yung sunod na banggit sa kanya bilang ina is Mother of Christ. Eh, kasi siya ang ina ng tagasagip natin, ng ating ng manunubos. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nagdusa siya. Kasi yung manunubos natin, naging tao yan, upang makasama natin at hindi lang yun, magdusa, magsakripisyo para sa ating katubusan. Eh kung ganun yung manunubos, ano kaya sa tingin nyo ang mangyayari sa ina? Eh ganun na nga. No, nakita natin niya. May pinanggalingan kasi si Jesus. Sinabi nga ni Simeon dun sa paghaharap kay Jesus sa templo, sabi niya, ang inyong puso ay tutusukin ang puso mo, sabi kay Maria. At ganun din si Jesus, siya ay sasalungatin, no? So, yung hirap ni Jesus, yung dusa niya, yung pagyurak sa kanya, at siyempre pagpatay sa kanya, lahat yun dinanas din ni Maria. At sa katunayan, merong doon sa nangyari sa krus, si Jesus patay na. Pero siniguro na patay nga siya. So, ang kanyang katawan, na wala nang pakiramdam, tinusok. Siyempre, wala nang naramdaman yung katawan. Pero sinisigurado ko sa inyo, ang mahal na Birhen, umaaray. ang tinamaan nun. Definitely. So, yun ang isang sugat ni Jesus na ang nakaramdam ng sakit ay ang mahal na Birhen. At yan ang ibig sabihin ng ina ng manunubos, ina ni Kristo. Ayan.
Napakaganda ng ating talakayan, ha? Pero alam ninyo, mga lolos and lolas natin, first pa lang ito na Monday with Mary. Kaya sundan ninyo yung susunod kasi ang dami ko pang katanungan kay Brother Rick tungkol sa ating mahal na ina. But for now, enjoy nyo rin, ha? Grandmothers and our dear mothers. Kaya lang yung iniwan na example ni Brother Rick, masakit eh. Si Mama Mary yung umaaray sa lahat ng pains. So yan ang baunin ninyo sa Mother's Day. Ina-acknowledge na nyo na kung ang mahal na ina, tinanggap yon ng buong loob, dahil kaisa niya ang kanya anak na si Jesus, tatanggapin din natin kung ano ang mga kaganapan sa buhay ng lahat ng mothers. So for your parting message para sa mothers natin, we'll be celebrating Mother's Day. Yung po sinabi natin sa huli na ang ina talagang nagbata kasama ng Panginoon. I think this is one might say the greatest gift a mother can give the children, no? Na ano man ang mangyari sa buhay, naroon siya lagi at tinuturuan niya tayong lahat na magbata, manalig sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok. Kasi may mga pagsubok. Yung mga masasayang panahon, kung minsan, kahit mag-isa tayo, syempre, masaya tayo, walang problema. Pag may problema na, diyan talaga mahalaga ang may makakapitan tayong ina, mayroong ina na magsasabi sa atin, manalig tayo sa Diyos. Mayroong ina na magsasabing, ano man ang mangyari, nagmamahalan tayo, nagtutulungan tayo. At yan po, ang pinakamahalaga sigurong maibibigay sa atin ng ating mga ina. Happy Mother's Day para sa inyong lahat at Happy Month of May ni Maria. Amen. So mag-lead po si Brother Rick sa atin ng panalangin. Tayo po ay mananalangin para sa ating pag-uusapan sana next week, ano? Ito po ay ang ating Our Lady of Fatima, ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Our Lady of Fatima, today we pray for your Son to come to our aid and end the suffering and wars throughout the world. Help us to be like the children of Fatima, loving, trusting, and faithful. May we pray to bring peace to our own world in our own small way, by choosing to love and trust in the Lord. Our Lady of Fatima, pray for us. Espiritu Santo. Amen. Let us praise the Lord. And give them thanks. So sundan natin, nagsisimula pa lang tayo ngayon sa ating Mondays with Mary, kaya susundan ho natin sa susunod na Lunes, dati pa ring oras, 3:30 in the afternoon sa TV Maria Cable Channels at sa ating mga FB. Sundan po natin ang lahat. See you again on Monday.